Maagang pumanaw ang aking ama. Mula noon, naging sakitin na si inay. Kaya ako na ang nagtrabaho at nanagot sa pangangailangan ng aming pamilya. Oh, yung mga wala pang bayad dyan, ha? Pakilabas na lang po ang pamasahe. Kayo po, mama. Saan po kayo? Dito sa bus niyo. Magandang konduktora. Tinatanong ko kung saan kayo bababa. At ang pamasahe po ninyo, kukunin ko na. Ganun ba? Oh, ito bayad ko. Sa tungko ako bababa, ha? Yung sukli. Sa'yo na. 500 to. Oo nga. Sa'yo na, sobra. Alam mo kasi, nagagandaan ako sa'yo eh. Crush kita. Sumama ka na lang kaya sa akin. Di bagay sa'yo maging isang konduktora? Pasensya na. Pero hindi ako kalad-karing babae. Oh, eto na ang sukli mo. Sandali. Huwag ka nang magalit. Nasisira ang ganda mo. Bastos ka! Hinawakan mo ang dibdib ko! Ang ganda pala ng dibdib mo. Bastos! Bakit mo ako sinampal? Ha? Chris! Para mo ang bus! Bakit ano nangyari? Binastos ako ng lasing na to! Ano? Bea, ba't hindi mo ginagalaw yung pagkain mo? Pasensya ka na, Chris, ha? Naalala ko pa rin kasi yung walang yang naging pasahero natin. Huwag mo na sirain yung araw mo sa kanya. Total, hindi naman siya nakapalag ng pababain natin eh. Oo nga eh. Buti na lang tumulong din yung ibang lalaking pasahero natin. Bakit naman kasi may mga gagong iinom-inom ng alak tapos di naman pala marunong magdala? O tama, katulad ng walang yang yun. Pero may katwiran din siya. Hindi bagay sa'yo yung magiging konduktora eh. Alam mo kung ano bagay sa'yo? Ano? Ang maging misis ko na. Ano ka ba? Alam mo naman hindi pa pwede yun eh. Dahil pareho tayong wala pang ipon. Hindi. Magsama na lang tayo. Para sa bahay ka na lang. At ako na lang ang magtatrabaho para sa atin. Ano? Paano ko naman matutulungan sina inay, Aber? Para hindi ka na nababastos pa sa bus, di ba? Susubukin ko na lang maghanap ng ibang trabaho. Huwag na lang. Baka mamaya may manligo pa sa'yo ron eh. Di ba? Hindi naman kita mababantayan dun. Para naman magluluko ako. Pwede ba? Matuto ka nga magtiwala sa akin? Wala kayong trabaho ngayon ni Chris, anak. Opo, Nay. Sira po yung bus na inilalabas namin. Okay na rin yun, Ate Bea, para makapagpahinga ka. Oo nga, Warren. Tama ka. Masakit nga ang katawan ko ngayon eh. Siyempre, araw-araw kang dagdag sa biyahe. Madalas pang nakatayo. Ano kaya ate kung maghanap ka na lang ng ibang trabaho? Total, tapos ka naman ng high school. Ay, tama si Warren, anak. Mahirap dyan sa trabaho mo eh. Nababastos ka kung minsan. May pagkakataon pa na may pasahero kayo naghahanap ng sukle. Kahit hindi pa nagbabayad. Sinabi niya pa, Inay. Pero bala ko talagang humanap na ibang mapapasukan eh. Naghihintay lang ako ng magandang pagkakataon. Gusto ko yung may pera ako. Para kung hindi man ako makapasok ng ilang araw, may magagamit tayo dito sa bahay. Ralph, mamaya na palang alis mo papuntang Cebu. Yes, ma. Medyo matagal ako mawawala. 1 week. Okay lang po ba kayo rito? Oo, anak. Nandito naman si Inday. Yung kotse nyo, wala po bang problema? Para maipaayos ko na bago ako umalis. Ay, huwag mo nang alalahanin yun. Kaya ko na yung asigasuhin. Gusto ko lang po makatiyak na hindi kayo mapapahamak pag nakasakay kayo ron. Iniingatan ko po kayo. Ay, nako. Baligtad na talaga ang panahon. Nung araw, ikaw ang iniingatan ko.
Ngayon naman, ako na ang iniingatan mo. Dahil po may edad na kayo. Pero kahit ganon, ayoko pong mawala kayo sa akin. Maraming salamat, anak. Huwag kang mag-alala. Mag-iingat ako para matagal pa tayong magkasama. Ay, ginabi na ako. Hindi bale. Marami namang order ng babango sa amin. Mas malaki na naman ang kikitain namin. Kaya lang nakakainis. Nasira pa yung kotse ko. Sana pala hinayaan ko na lang si Ralph na ipaayos yung kahapon. Yan tuloy ngayon. Sasakay ako ng bus. Kasi naman sayang. Kung magta-taxi ako, magbabayad pa ako ng malaki. Ang lapit na nito sa bahay namin. Bus na lang ang sasakyan ko. Makakatipid pa ako ng malaki. Garayan na tayo, Chris. 20 minutes na lang, oh. Hindi na pwede yan sa isang biyahe. Oo, sige. Pagod na nga rin ako eh. Aba, ano ito nasa kabilang upuan? Clutch bag? Malamang naiwan ito ng huling pasahero natin. Yung matandang babae. Mukhang may kayang babaeng yun eh. Sige, buksan mo nga. Baka pera ang laman yan. O sige. Ay, Chris! Ha? Ang dami, tig-1,000. Bea, malaking halaga tiyak yan. Naku, pari na natin ipuhunan niya sa isang negosyo, di ba? Chris! Oh. Hindi atin ang perang ito. Tiyak hahanapin ito ng may-ari. Matanda na yun. Tiyak hindi na niya maaalala yan kung saan niya naiwan. Paghatian na lang natin ang perang yan. Ano ka ba? Para na rin tayo nagnakaw sa iniisip mo eh. Teka, sandali. May ID dito sa clutch bag. Ang nakasulat, Ofelia Cordova. O malamang, doon sa matandang babae ito. Ano ngayon ang gusto mong gawin? Di balik natin ito sa kanya. Ano? Ihatid natin. Tanga po pala eh. Ano? Kwarta na lumapit sa atin, ayaw mo pa? Hindi nga atin ito eh. Mali na ang kinin natin. Kung ayaw mo niyan, akin na. Ano? Ako na lang magne-negosyo. Ay, hindi. Ibabalik ko ito sa may-ari ng pera. Sabi nga akin. Balik. Ha? Saan ito po? Tayo sa'yo nagawa ito? Tigas ng ulo mo eh. Ayaw mo ibigay sa akin ng pera. Gusto mo ba akong idamay sa katangahan mo? Kung para sa'yo katangahan ang gagawin ko, para sa akin, ito ang tama. Kaya hindi ko ibibigay sa'yo ang halagang ito. Kahit ano pang gawin mo yon. At huwag ka magkakamali, saktan ako ulit. Dahil baka paliin ko sa'yo ang dala kong payong. Sama naman ang ugali ng Chris na yun. Mukhang pera. Barumbado pa. O ayun, nalantad ang totoong ugali. Dahil doon sa napulot nilang pera. Kaya nga parang binuhusan ng malamig na tubig ang pagmamahal ko sa kanya, Nay. O rin? Ibig mo sabihin ate, makikipagbay ka na sa kanya. Kagabi pa. Break na kami. Dapat lang. Ay, hindi ka ba naman nasaktan sa ginawa mo, anak? Ay, hindi po, Nay. Dahil ayaw ko po talaga maging asawa ang lalaking gano'n ang ugali. Paano yun? Magkasama kayo sa trabaho. Tumawag na ako sa operator namin kanina. Sabi ko, hindi mo na ako papasok ng 1 week. Gagamitin ko na rin na panahon yun para makahanap ng ibang trabaho. Pero ibabalik ko muna yung pera sa may-ari. Sasamahan na kita ate. Baka balikan ka ng Chris na yun eh.
Hanga-hanga ka, Bea, ha? Mas pinili mong iwan ang iyong boyfriend at ibalik sa akin ang aking pera. Dahil yun po ang tama, Ma'am Ophelia. Paano yun? Magkasama kayo sa trabaho ng nobyo mo? Sabi po ng ate ko, maghahanap na lang siya ng ibang trabaho, Ma'am Ophelia. Edi sa akin ka na lang magtrabaho. Ay, talaga po, Ma'am Ophelia? Oo! Kahit pa kayong dalawa nitong si Warren. Salamat po. Talaga pong gusto ko na rin magtrabaho para makatulong kay ate. Paggawa at pagtitinda ng pabango ang aking business. At talagang kailangan ko ng mga tauhan na mapagkakatiwalaan. Ito ng ating merienda, Ralph. Ito ng coffee at may kasamang masarap na sandwich. Thanks, Ma. Kahapon nga pala, nakita ko si Bea at Warren. May dadalhin daw sila mga order ng pabango. Masipag ang magkapatid na yon, ha? Lalo na yung si Bea ay talagang mapagkakatiwalaan. Babait at maganda pa, Ma. Parang nagniningning ang mga mata mo nang sabihin ko yon. Gusto mo ba siya, anak? Okay lang po ba sa inyo, Ma? Kung ligawan ko siya? Ay, oo naman, anak. Dahil natitiyak ko, isang mabuting babae ang iyong magiging nobya. Chris, anong hangin ang nagpadpad sa'yo dito? Bea, naparito ko para humingi ng tawad. Pasensya na, ha? Lumipas pang ilang buwan bago ako natauhan. Kalimutan na natin yun. Napatawad na kita. Talaga? Kung gano'n, tayo na uli. Hindi ganun. Ha? Napatawad na kita sa ginawa mo sa akin. Pero, hindi na maaaring maging tayo. Bakit naman? Dahil matagal nang nawala ang damdamin ko sa'yo. Bea, Sana maunawaan mo ko at tanggapin mo na lang ang lahat. Salamat na lang, hindi ka nakipagbalikan sa kanya. Dahil kung nangyari yun, masasaktan ako. Ralph? Dahil, ang totoo, mahal kita. Una pa lang kitang makita. Nadama ko na ito. Sana, bigyan mo ako ng pagkakataong patunayan sa'yo na malinis ang hangarin ko. Makalipas ang ilang buwan, tinanggap ko si Ralph. At ngayon nga ay kasal na kami. Sana po ay inyong naibigan at kinapulutan ng aral ang aking kasaysayan. Ako po si Bea at ito ang aking buhay.